come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome pong muli sa programang Kaunting Kaalamang Pangagham. Sana po lahat tayo ay malusog at nag-i-enjoy sa ating pakikihalubilo sa ating pamilya ngayong araw na to. So magandang COVID-free araw sa kanilang lahat. Mula sa inyong kaibigang scientist, si Igan Rick Capistrano. Kaninang umaga nagbabasa ako ng news. Medyo may na-discovery akong napakagandang balita tungkol sa mga honeybee. So marami tayong inaalaga ang honeybee dito sa lalo na sa Palawan at sa Batangas. So ayon sa Science Daily, nakita ko na may pag-aaral na ginawa yung Harry Perkins Research Institute of Medicine. So ang gumawa ng research na to si Dr. Dapi. Ayon sa kanya, yung mga stinger ng honeybee, sa puwitan yun, di ba merong itim na tumutusok sa balat, tapos naiiwan yung kulay itim na yon. Yung pala, lalagyan nyo ng venom. So yung venom na yon, habang tumatagal yung stinger na itim na yon sa ating balat, kumakalat unti-unti yung kanyang venom. So sa kanilang pag-aaral, yung venom daw na to, maraming tinatawag nilang chemicals na melittin ang tawag nila. So itong melittin, kaya niyang patayin yung breast cancer. So yung growth ng breast cancer, totally eliminated pag nilagyan nila ng konting-konti lang na melittin o yung stinger ng bumblebee tsaka ng honeybee. So ito yung venom sa kanilang abdomen, doon sa puwitan nila na naiiwan sa balat pag nagalit ito. Pag halimbawa, binugaw natin yung kanilang lugar o tinabas natin yung kanilang area, so nagagalit sila, gumaganti sila para paalisin yung mga nanggugulo sa kanilang pananahimik. So, hindi naman yan mag-i-sting kung hindi natin ginugulo eh. Pero kung minsan, kailangang dumaan tayo, dapat makiraan lang at huwag sisirain yung kanilang pamumuhay. So parang tao din sila. So ang nakaka-impress dito, yung melittin, kinukuha yan konting-konti lang. Pag inilagay sa breast cancer cells, totally 100% pinapatay niya yung breast cancer without affecting yung natural cells ng katawan natin. So, napakaganda nito kasi walang effect sa health natin. Ang epekto lang niya dun sa breast cancer. So, ang classification nila dito, extremely potent. So, ibig sabihin, very powerful ito, 100% elimination ng breast cancer. Napakagandang balita. Ito pong Harry Perkins Institute of Medical Research sa pangunguna ni Dr. Dapi, sa Australia ay mapapakinabangan natin within the year. So ibig sabihin, madali lang i-extract at madaling i-distribute sa mga nangangailangan. Isa sa mga na-discuss ko nung aking mga panimulang broadcast, nabanggit ko na yung pagluluto natin ng mga prito, pag halimbawa napainit yung mantika, nag-create ito ng usok yung mantika. Ang tawag doon acrolein. So itong acrolein na usok, acetaldehyde dito, pag nalanghap ng mga misis natin, ang naaapektuhan yung breast nila. So nagki-create yun ng abnormal growth ng cells na tinatawag nating breast cancer. So mataas ang breast cancer dito sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Isa ang pagpiprito ng pinakukulo yung mantika. So hindi dapat pinakukulo yung mantika.
Sa ibang bansa pinapakulo din nila pero magaganda yung yung kitchen nila, mayroong mga fume hood na humihigop ng ng mga usok. So itong usok na to, isa ito sa mga culprit, isa ito sa mga dahilan kung bakit mataas ang breast cancer dito sa Pilipinas. So nabanggit ko nga nung tinanong ko kay Mrs. bakit kailangan pakuluin yung mantika. Sabi niya, isa sa mga reason, pag hindi mo pinakulo, dumidikit yung balat ng isda doon sa kawali, doon sa pan. So pag dumikit yon, hindi na maganda presentation pag inilatag mo sa sa ating hapagkainan o sa plato. Diba? Tinuturo sa atin na dapat maganda yung plating, hindi lang masarap ang pagkain, dapat maganda rin yung presentation. So yun ang reason bakit napakataas ng breast cancer dito sa Pilipinas. At itong balita na to, napakagandang kasagutan. At sana maging solusyon na to, hindi lang sa ating bansa, pati sa ibang bansa na mataas din ng breast cancer. Normally mataas ang breast cancer pag malapit sa dagat. So makikita mo yung relation ng pagpiprito ng isda, yung acrolein, tsaka yung breast cancer. So alam niyo ng mga doktor. So meron tayong extremely potent na solusyon ngayon sa breast cancer. Napakagandang balita, pero minsan hindi ko nakikita yan sa TV news. Kaya inuulat po namin sa inyo dito sa EFI radio station ni Elmer Francisco. So, bare months na ngayon. Ibig sabihin, maririnig na natin yung mga Christmas songs, lalong-lalo na ni Jose Marichan. So, nakakatuwa. Pilipinas bilang may pinakamahabang Pasko sa buong mundo, nagse-celebrate na tayo ngayon pa lang September. At isa nga sa mga nangungunang music composer si Jose Marichan. So, iniisip ko lang ngayong panahon ng pandemic, maraming mga kabataan natin na karamihan sa kanila nag-games lang o nag-i-enjoy sa kanilang pagkawalang pasok o kaya nasa kwarto lang at nagko-computer. So sana ma-encourage natin sila na mag-compose. Maraming tao ang mahusay kumanta pero konting-konti lang, lalo ng mga Pilipino, konting-konti lang yung mahusay mag-compose. So ngayon, hindi na mahirap i-advertise yung composition natin. So katulad si Jake Cyrus, pinasok lang niya sa YouTube, nakita ni Ellen DeGeneres, so nagsimula na ng musical talent niya. So ganun lang kasimple ngayon, hindi mo kailangang kakilala mo si Orly Ilacad, meron kang mahusay na connection sa mga TV and radio station. Ngayon i-post mo lang sa YouTube, pwede kang magkaroon ng magandang kabuhayan at kinabukasan sa sining ng musika. So, ini-encourage po natin yung mga kababayan nating bata pa, yung mga youth, na sana mag-compose tayo. Kasi ito yung isang paraan na unang-una hindi tayo mahahawa ng COVID-19. Pangalawa, nagagamit natin ng maayos ang ating mga panahon. Lalong-lalo na ngayon, GCQ na. At ngayong GCQ, hindi naman sinasabi na wala na yung virus, yung COVID-19 virus. Nandiyan pa rin siya, kaya dapat masidhi nating pag-ingatan ang ating kalusugan. Lalo na ngayon, medyo nag-uulan, minsan sobrang init, katulad ngayon, ang init-init ng panahon, kinabukasan, uulan na naman. Papalit-palit yung pag-ulan, pag-araw, pagbabago-bago ng temperatura. Kaya pag humina ang ating kalusugan, ang ating immune system, dyan ngayon umaatake yung mga microbes tulad ng virus. So mag-ingat tayo. Lagi natin panitilihin yung ating
mga health protocol, sanitation protocol, paghuhugas ng kamay, pagkatapos maghugas with soap and water, dapat i-disinfect natin kahit alcohol o kaya ng PEQ. Tapos, meron din tayong mga, kung hindi maiiwasan na hindi tayo lalabas, merong mga magagandang paraan tulad ng pinopromote ni AFP Chief of Staff na si Archie Gamboa, yung sinasabi niya, kurtosya na, disiplina pa. So, nakikita ko isa ito sa mga paraan para ma-flatten natin yung curve. Magbigayan tayo sa sa labas, sa karsada. Maging mabait tayo at marespeto sa isa't isa. At kung halimbawang nakikita natin na hindi nasusunod yung mga protocols tulad ng physical distancing, so pagsasabihan natin kahit hindi natin kakilala, pero sa maayos na paraan, yun nga ang kurtosya. So ipatupad natin yung disiplina na yan para makamit natin yung pagpigil ng pagdami ng virus na to, na COVID-19 virus. Napakabilis kumalat. Dati, natatandaan ko mga bandang June o early August, nasa 600 lang per day yung nahahawa eh. So ngayon umaabot na ng 3,000. Ngayong September 1 nakita ko 323,000 na yung infected dito sa Pilipinas. Buti na lang mababa yung ating yung contagiousness, nasa less than 1% lang eh. Ang average sa mundo nasa 3%. Sa atin less than 1% lang. Tapos ang daming nakaka-recover. Yun ang maganda. Kung sasamahan natin ng kurtosya at disiplina, so makakamit natin yung yung ating minimiting flattening of the curve, sabi nga nila. So time check tayo. Ngayon po ay 3:13 na ng hapon. 13 minuto makalipas ang 3:00. So nagpupugay po tayo sa ating mga maharlikang taga Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah. Mabuhay ka, Pilipinas. So isinama ko na yung Sabah, pero hindi naman natin kiniklaim. Sinasabi ko lang na mabuhay sila doon. Although meron tayong history na ito part ng Pilipinas at nirentahan sa atin ng England o United Kingdom, na alam ko hanggang ngayon nagbabayad pa sa Sultan of Sulu. So bumabati po tayo ng maayong aldaw sa ating mga tagapakinig dyan sa Visayas at Mindanao. Marahay na hapon sa mga Uragon, mga tagapakinig natin sa Kabikulan, dyan sa Catanduanes, Sorsogon, dyan sa parte ng Bulan, Sorsogon. Naimbag na malen sa ating mga superheroes dyan sa Ilocania region. Anyat na pasamak ni Toyen. Mayat gat panapon sa ating mga superheroes dyan sa Pampanga. Lalo na dyan sa sa parte ng Mount Ararat, Mount Arayat. Maayong hapon sa ating mga tagapakinig dyan sa Iloilo. At buenas tardes sa ating mga superheroes at tagapakinig dyan sa Zamboanga, at meron ding mga Chabacano salita dyan sa Cavite. Buenas tardes sa inyong lahat. Nagpapa-shoutout din ang aking mga high school classmate na sila Nehemias Miguel, kumusta kayo dyan? Pangke, Felix, Felicissimo Quadra o Piling, kumusta dyan? Abet Azores, dyan sa Quezon City, kumusta kayo dyan? Raul Murato sa GSIS Village, Irmabet Carpio, Josepina Canonisado dito sa San Pedro, Yolina Soles, Mila Nino sa US, Berlin Mercado na taga dyan sa DOST, Phil Bolks, Porfirio Latorilla o Pok, kumusta ka dyan? Elenita Sabado, Emma Rosales, Rita Rosas, at hindi ko na mababanggit lahat ng mga classmate natin. Maaring iba na apelido nyo ngayon. Pasensya na pag
Pasensyahan niyo po ako. Ngayong buong araw na to, maganda ang talakayan natin. So magsisimula tayo sa pag-aaral ukol sa pinakamabisa na disinfectant na ginagamit hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Although dito na-imbento to under multinational company, so napangalan ito sa Diversey Unilever. Pero ang nag-imbento dito, yours truly, ito po yung tinatawag na PAQ. So yung scientific name niya, bakit PAQ? Disinfectant. Ito po yung peroxy alkyl benzyl Watts 256 NHQ. So ito po yung pinakamabisa ngayon na disinfectant. Bakit pinakamabisa? May criteria po kasi yung pagiging effective ng isang disinfectant. So alam natin na merong commercial na aerosol. Sinasabi niya 99.9. So ang criteria po doon yung 99.9. So ang tawag po doon log 3 kasi tatlo yung 9. 99.9 log 3. So kung i-compare mo to sa sa ibang disinfectant, itong PAQ log 6. So ibig sabihin 99.9999. So yun yung log 6. Ibig sabihin ito lang ang disinfectant, chemical disinfectant na equivalent sa autoclave na ginagamit na instrument sa ospital. So ito yung PAQ. So itong PAQ, ito lang ang disinfectant na kayang pumatay ng Clostridium difficile. So bakit difficile? Kasi difficult to kill. So ito yung basihan. So maraming mga microbial bugs na tinatawag ngayon na hindi na kaya, nag-mutate na sila. Hindi na kayang patayin kahit mabisang disinfectant. So ito dahil bagong disinfectant ito lang ang nakakapatay. Clostridium difficile, Bacillus subtilis, Klebsiella pneumonia. So yan yung mga mahihirap patayin. Mycobacterium tuberculosis. So yan, normally pag ordinaryong disinfectant lang ang gagamitin mo. Mga 3 araw bago mo mapatay yung Bacillus subtilis tsaka yung Mycobacterium tuberculosis. So kung halimbawa merong sa ospital, bago ipasok yung pasyente, kailangan i-disinfect muna. Kung may TB yung huling gumamit nun, dapat 3 araw siyang i-disinfect ng ordinary disinfectant. Pero ngayon, less than 1 minute, kayang ipasok uli yung bagong pasyente. So nagagamit ng mga ospital yung optimum usage ng bawat kwarto kasi meron ng bagong disinfectant na ginagamit na very effective. So pag sinabi nating very effective, meron naman ding sinusunod na batayan yung ating FDA tsaka yung US EPA. So ito yung mga research institute na nagpapatunay kung mabisa ba through bioefficacy test ang isang disinfectant. So meron tinatawag na bioefficacy report. So bawat microorganism, ginagawa niya ng replications na 3 at tinetest nila yan kung mapapatay yung microorganism at ginagawa nila ng report. So kung minsan umaabot sa 74 tests kasi maraming iba't ibang klaseng microorganism. So from pinakamahirap patayin hanggang pinakamadaling patayin. So halimbawa yung coronavirus, meron silang 3 replication yon, i-sprayan ng blank, tapos 3 yon, i-sprayan ng ordinaryong disinfectant. Normally ginagamit nila dati phenol. Yun ang ginagamit na standard kasi hindi nag-mutate ang microorganism against phenol. O kung may mutation man, yung ibang microorganism, very minimal. So yun yung pinaka-stable na disinfectant. Tapos ginagamitan nila yung 3 replications,
ginagamitan nila naman ng PAQ. So lumabas na yung PAQ, kaya niyang patayin yung pinakamahirap patayin ng microorganism. So tulad nga ng Clostridium difficile. So dahil maraming microorganism, madaming bioefficacy test. So itong mga bioefficacy test na to, kinukompile yan at ginagawang reference para yung Food and Drug Administration gawa ng pahintulot na magamit sa market. So, syempre, laging unang consideration dyan ng FDA yung safety. Pero ngayon, yung Philippine FDA, unfortunately, hindi nila binibigyan. Ngayon, exempted yung mga disinfectant, lalo na yung for institutional use under Administrative Order 2015-38. So, exempted yung mga disinfectant. So, ito ang pagbabasehan natin ngayon. So, aside from US EPA evaluation, nagkukonduct din ng experiment, verification, ang mga independent laboratory. So, isa na dyan yung microtest lab sa US, tsaka yung AOAC. So, gumagawa sila ng mga test, kinukonfirm nila kung tama itong mga claims ng manufacturer ng disinfectant. So pag na-evaluate nila yon at totoo ang sinasabi, gumagawa sila ng report. So ang tawag dito, independent laboratory results. So bali pangalawa yon. Pangatlo, pag halimbawang pasado yun sa dalawang process, nagko-conduct naman ng test bago bigyan ng registration itong US EPA. So yung mga EPA agency ng bawat gobyerno, ng bawat bansa sa buong mundo, gumagawa yan ng verification test din. So pag halimbawa nakapasa doon, meron pang pang-apat na process. Dapat masiguradong aside from safe, totoo yung claim ng mga manufacturer. So ano yung claim na yon? Itetest natin yan. So yung nagtetest niyan, ini-evaluate nila through FDA ng bawat government. So nagtetest din yan, nagko-conduct ng test in collaboration with hospitals. So itong PAQ, ang nag-conduct ng test niyan dahil exempted nga sa Philippine FDA under Administrative Order 2015-38. So ang nag-conduct ng evaluation niya, Makati Medical Center. At nakapasa dito sa Makati Medical Center yung active ingredient na PAQ. Hindi yung product, yung active ingredient na PAQ. So paano naman nila tinest yan? So bago pa i-swab test yung ating PAQ disinfectant, nagko-conduct sila ng before and after McPherson test ang tawag nila doon. So bago pa isprayan ng disinfectant, magsuswab test sila para malaman kung gaano karami yung microorganism sa skin natin, sa loob ng nose natin, yung dila natin. Doon sa 3 replications para sa 3 microorganism, bali siyam yun, iba't ibang klaseng microorganism, 100,000 colony forming units o CFU. Ibig sabihin, yung colony, bawat colony, 100,000 yon doon sa pinlate nilang agar plate. So, pagkatapos na malaman na yung katawan natin merong 100,000 colony forming microorganism, dumaan ngayon doon sa doon sa spraying o nano clouds na pumapatay ng microorganism using PAQ disinfectant. Pagdaan nila doon, umikot lang ng konti, mga 10 to 15 seconds, nag-swab test uli sila. Ang resulta ng swab test, 0. So very effective siya. From 100,000 population ng microorganism, pagdaan doon sa PAQ spray, 0 yung microorganism. So very effective. So bakit statistically significant yung 0? Kasi merong 9 replications na ginawa. So 3 replications per microorganism, lahat yon 0 ang resulta.
So napakabisa. So ang ganda-gandang malaman na pag naglilinis tayo ng katawan, ang nililinis lang natin yung kamay, di ba? Hand washing, tapos disinfection. Pero yung buong katawan natin, hindi natin alam, meron palang nabubuhay na mga microorganism. So meron po akong inihandang video sa inyo. So panoorin po natin. Ito po yung pinresent ko sa inyo last time, pero nagkaroon tayo ng technical glitches. Hindi pala ako naririnig doon sa aking pinabanggit na video. So i-share ko po ulit at sana mapanood po natin. Okay. So share screen. Pero po igagawa muna natin ng ito naman po ang technical scientist, si Gary Cristiano. So ngayon po, maganda yung tatalakayin natin. Also related pa rin dun sa COVID-19 virus. Kasi ito yung mga tinatawag natin iba't ibang klaseng disinfectant. Pero pag tutunan natin ng pansin, yung ginagamit pang misting, kung i-compare mo sa mga bagong disinfectant tulad ng PAQ, gano'n sila kamisa. Okay? So, maraming klaseng disinfectant. Siguro narinig nyo yung alcohol, bicarbonate, hydrogen peroxides, iodine, peracetic acid, yung mga quats, benzalkonium bromide, yung mga quats, lactic acid, tsaka iba't ibang klase ng chlorine. Marami kasing klase ng chlorine. Okay? So, meron silang kanya-kanyang pinagagamitan. Mabisa sila doon sa area na yun. Halimbawa yung alcohol as sanitizer. Diba, na-discuss natin, mas mabisa ang disinfectant kumpara sa sanitizer. Nilagay doon sa load gain na tinatawag natin, yung capacity to kill microorganism. So, mas mataas ang load gain ng mga hydrogen peroxide, mga disinfectant kumpara sa sanitizer. So, pag sinabi naman natin na food manufacturing companies, meron silang pinaglalagyan ng malaking tangke. So, yung pinag-iinis doon, special disinfectant yun. So, doon naman mabisa yung hydrogen peroxide, yung bicarbonate, o peracetic acid. So, kung minsan, chloride, ginagamitan ng chlorine gas. Kasi naka-enclose naman sila, walang may expose na mga empleyado. Normally, ginagawa yan madaling araw kung walang taong nagtatrabaho sa setup ng malaking kumpanya. So, yung iodine, yung ginagamit dyan pang disinfect ng sugat, doon siya mamisa, yung iodine. Kaya lang, meron mga disadvantage tulad na nakukulay yung mga natin. So, isa yun sa mga negative aspect. So, doon sa gagawin natin comparison between chlorine, maraming klaseng chlorine disinfectant, i-compare natin sa pinakabagong natuklasan na powerful disinfectant, yung PAQ na tinatawag. So, yung mga restaurant naman, yung hotel kitchens, yung mga merong involved na disinfectant sumasama sa pagkain. So, ang pinakamabisa naman dito, yung lactic acid. So, ang lactic acid, active ingredient yan. Ibang brand yung lumalabas, pero ang active ingredient yung pare-pareho, lactic acid. So, yun yung lumalabas sa colostrum ng ina. Yun yung pinakadede sa mga sanggol na kakunsingan. So, safe siya kasi organically produced, tsaka natural na nasa katawan natin, which is yung colostrum. So, pwede mo i-spray sa mga ulam, mga pagkain, anti-iodine
needed concentration, ibig sabihin tamang concentration. So, yan yung lactic acid. So, ngayon, i-compare naman natin yung chlorine na iba't ibang klase dun sa PAQ. Ang chlorine, pwedeng lumabas yan as sodium hydrochloride. So, yun yung ginagamit ng mga brand tulad ng Clorox, Sonrox, di ba pa? Meron din namang chloride. So, ito yung ginagamit sa malaking kumpanya na masyadong matapang. Meron din namang calcium hypochloride. Ito yung ginagamit sa mga swimming pool. Kung may ginamit nyo, meron inihahagis na powder sa ibang tubig. Tapos nag-dissolve siya lumabag sa nililinis yung swimming pool. Ito yung calcium hypochloride. So, ngayon, i-compare natin yung kanyang low kill o yung tinatawag natin capacity to kill microorganisms. So, ito yung bisa ng bawat disinfectant compare sa PAQ. Okay? So, kung tayo sa board, ipapaliwanag natin. Pag-ibigit tayo ng mga disadvantages para makita natin bakit ba hindi nire-recommend ito ni Ian Capistrano sa spray misting itong mga na ito. So, makikita natin po dito. Ituloy po natin dito sa illustration board yung ating talakayan. So, compare natin yung chlorine versus peroxymat 1265 NHQ. So, isimplify na lang natin PAQ. So, ito po yung isa sa pinaka-modernong disinfectant na ginagamit ngayon. Available na sa market. Okay. So, parang tayong dinevelop ng mga product isa to sa mga dinevelop natin. So, approximately mga 200 products yung ginagamit. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati globally, nag-develop tayo ng mga product na pinakikilamanan na. So, isa to. So, ang chlorine, meron siyang tinatawag na tulad ng nabanggit ko kanina, sodium hypochloride. Meron din calcium hypochloride. Tsaka SDIC antibacterial o yung tinatawag na chloride. Masyadong matapang ngayon, hindi ko na sinama dito. Ginagamit lang yun sa mga enclosed container na pinilalagyan ng pagkain. So, sodium hypochloride, ito yung mga Sonrox, Clorox, yung calcium hypochloride, ito naman yung ginagamit sa swimming pool. Yung iniit siya sa tubig. SDIC naman ng mga kitchen, ginagamit sa loob ng mga hotel para iwasan yung pagdami ng microorganism, hindi lang sa mga tables, hindi lang sa mga chairs, pati sa mga sink, tsaka chlorine. So, yung isang characteristic ng chlorine, meron siyang Cl chlorine. So, ito yung tinatawag natin active ingredient nitong mga ito. Isa sa mga characteristic nito, kung meron natin dito, wide spectrum. Ano yung ibig sabihin ng wide spectrum? Ibig sabihin, marami siya napapatayin na ibang klaseng germs. Pero meron siyang specificity. Ibig sabihin, yung mga germs na napapatay niya, karaniwan, mga bacteria, mga gram-positive na bacteria. So, ito yung mga bacteria na naninira ng pagkain. So, kung minsan nag-aaway pa niya yung pagkain, pag nilagyan mo ng chlorine at certain concentration, so ginagamit dito, konti-konti ng ppm level. So, 100 ppm is enough. Sa tubig, iniinom natin, meron yung mga 5 to 10 ppm na chlorine. So, ginagamit dito, sodium hypochloride sa drinking water. Minsan gumagamit din sila ng chloride, pero konti-konti lang kasi delikado. So, red spectrum siya, best for indoors. Bakit? Kasi kaya ito yung madalas na ginagamit sa loob ng hotel, sa mga kitchen, sa mga tables, sa mga restaurant sa loob. Kasi pag tinamaan ito ng liwanag, kahit kahit sunlight, o kaya yung ultraviolet light ng incandescent lamp or fluorescent fixture,
nag-deactivate ito nasisira. So yung capability niya to kill microorganism is 3 to 4 kilo o logarithmic kill. Ibig sabihin, 4 log 99.99%. So yan. 1, 2, 3, 4. So kilo 4. So unfortunately, itong po yung very reactive siya. So tulad ng sa pag tinumahan siya ng araw, diba ginamit namin pang-spray, mist spraying sa kalsada o sa mga sasakyan o kaya sa kapaligiran. Ang intention natin patayin yung COVID-19 virus. So, hindi tayo nagiging effective kasi nasisira siya ng araw. So, nag-deactivate yung molecule niya. Yung sodium hypochlorite, nagiging chlorine, yung gas, nag-evaporate. So, hindi siya nakakapatay ng microorganism. Unless yung microorganism tamaan directly ng chlorine molecule. So, kung ano na sobrang liit ng chlorine molecule, mag-evaporate niya direction na sa taas pag tinamaan ng araw. Pangalawa, hypochlorite is deactivated by organic debris. So, pag halimbawa in-spray mo yan, may mga organic debris tulad ng nabubulok na pagkain, di ba maraming sa mga depressed area, mga dahon ng natuto yung dahon ng mangga, dahon ng halaman. Pag tumama yan doon, nang-neutralize siya. So yung sinasabi natin, hypochlorite is deactivated by organic debris. So nang-neutralize siya, mawawala ang bisa. So isa yan sa mga characteristics niya. Pag halimbawa, yung organic debris, yung citric acid ng prutas, yung acid at yung chlorine, nagre-react yan, at pag nalanghap mo, pwede mong ikahilo, pwede mong ikamatay kung sobrang dami. So, nag-produce ng toxic chlorine na makakasama sa health ng tao. So, hindi ito pwedeng gamitin sa mataas ng organic matter na lugar. So, kung ito po ninyo, pag-halimbawa yung mga janitor, nagmamap sila, pagkatapos ng mapping nila, yung map na punong-punong ng organic debris, curating na ibabalik nila sa bracket na may chlorine, kinakapunan pag ginamit nila, bumabako. So, ito yung sinasabing hypochlorite is deactivated by organic debris. So, isa pang hindi maganda, pag halimbawa ito, in-spray sa mga sasakyan. So, magkana tayo naniligan na mayroong tubo, tapos nilagyan nila ng mga nozzle, tapos pumibisi. Pag naamoy yung chlorine yan, sabihin niyo yung yung nag-spray. Sir, baka pwedeng umilos na. Pero itong dalawang mga ngalawang ito. After 1 week yung mga ngalawang. So, masisira yung pintura. Lalo na yung panggilalan, doon magsisimula yan. So, ang chlorine nakakaras ng metals. Ito yung reason bakit kasi yung chlorine, yan din yung component ng sodium chloride. Asin. So, pag nalalik ka sa dagat, normally yung mga electric pan mo, yung mga fences, yung mga grill, ang bilis mo nangalang dahil yun sa chlorine. The same chlorine. Yan. The same chlorine. Yan ang nakakakos ng kalawang. Yun ang reason kung bakit hindi natin nire-recommenda doon na i-spray nila sa mga sasakyan. So, dito naman tayo sa PAQ. Sabi ko nga, isa ito sa pinakamodern disinfectant na ginagamit ngayon at available. Wide spectrum din siya, pero yung pagiging wide spectrum niya, nag-i-stretch all over different types of microorganism. So, kaya yung lumatay ng virus, bacteria, fungi, tsaka mildew. So, hindi basta virus lang, hindi lang basta microorganism. Kasi yung mga difficult to kill microorganism tulad ng Bacillus subtilis, Clostridium difficile, kaya difficile yung pangalan niya kasi very difficult to kill. Yun ang reason kung bakit mataas ang kill niya. Kasi kaya niya matayin even yung hard to kill microorganism.
So ginagamit siya indoor and outdoor. Kaya very common ito sa mga hotel, commissaries, mga food manufacturing company, mga kitchen, mga pools, mga gym, ginagamit din ito. Kahit nasa labas ng paligid na naaarawan o kahit nasa loob, pwede siya gamitin kasi hindi siya nasisira ng liwanag. Kahit araw pa siya o kahit na fluorescent picture. So mas mabisa siya, ibig sabihin 99.9999% ang Q capability niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, log 6 ang capability niya. So mas mabisa siya. Inabasa yan ng mga microbiologists at chemists kung gaano mabisa ang isang disinfectant. Okay? This is also best suited to mist spraying. Itong ginamit ng Korea, kaya meron silang the best record sa pagsugpo or to flatten the curve dun sa South Korea. So kasi ginamit nila to for mist spraying. So, itong disinfectant na to, nakakapatay siya ng maraming organism. Actually, meron itong list na ginawa ng mga microorganism. Ito siya. So, makikita natin dito, yung coronavirus, yung tinatawag na AIDS virus. So, respiratory syncytial virus. So, approximately 27 virus yung kaya niyong patayin. Tapos meron 47 bacteria, included yung mga MRSA, easily resistant Bacillus aureus, Staphylococcus aureus, tsaka yung difficult to kill na Staphylococcus, tsaka itong mga Klebsiella pneumonia. So, kaya may patayin yun. Aside itong Clostridium difficile. So, ito, kung gawin yung list na test na at makita nila na napapatay ng disinfectant na ito. So, yung mga magaling patayin, may kita natin dito, kaya niyang patayin, pati yung madadali. So, makikita natin dito yung Clostridium difficile, Staphylococcus, yung Mycobacterium tuberculosis. Ito yung sa kidney. Ang hirap patayin niya, kaya very resistant kasi itong bacteria na to. Pero ito kaya mong patayin. Okay? So, yan. Paano mo sinasabi na madali o mahirap patayin? So, meron tinatawag na bioefficacy test. So, ito isang example ng bioefficacy test. Pag sinabi natin, kaya niya pati yung human coronavirus. So, ginagawa niya ng test. Una, ako, ginawa ko ng test ito. Pero kailangan ng confirmatory. Katulad ng ginagawa ngayon sa COVID-19 virus. Dapat hindi resulta lang ng isang tao o ng isang lab. Dapat bine-verify yan ng mga laboratory sa iba't ibang parte ng mundo. So, pag na-test na namin, okay, pasado ito, nakakapatay siya ng ganito maraming microorganism. Kung bibigyan ng sample, halimbawa dito sa AES lab sa US, so ginagawa nila ng science, ginagawa dito ng mga scientists. Yan. Tapos, i-expose nila iba't ibang klaseng virus, iba't ibang klaseng bacteria, na hindi natin na kaya niyang patayin. Tapos, bine-verify nila. So, ito yung resulta nila. Complete inactivation of human coronavirus under condition required by US EPA. So, yun yung conclusion. So, ibig sabihin na verify na yung sinasabi natin na list ng microorganism, talagang kaya niyang patayin. Hindi yung resulta namin, pati yung resulta ng ibang laboratory. Okay? So, dito, pag meron ng resulta ng gano'n, ina-open naman sa mga hospital para patunayan. Hindi yung basta meron ng patunay o bioefficacy result, kinukuhanan din ng data yung mga
pinagdamutan. Halimbawa ito, mga medical center, itinest nila sa Escherichia coli, ATCC25922, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, before and after. So, ibig sabihin, bago ka linisin ng PAQ, kumasin mo ng sample, swabbing. Pagkatapos linisin, pagkatapos linisin yan, kukuha ulit ng sample. Tapos ito, test, i-compare kayo yung before and after. So, yung resulta nila, control. Nung before, 100,000 colony forming unit yung nakuha nila. Pagkatapos kanila ng PAQ, ang decision nila yung growth. Yan. So, gusto natin ng microorganism. Nagsimula sila more than 100,000 colony forming units before, pero after no growth. Ibig sabihin successful. Tama yung sinasabi ng ATS lang. Tsaka yung verification process. So ito, very efficient ito pag ginamit mo sa iba't ibang klaseng spray, mister. Yan. So kaya yung mga malaking mist bagger tulad nito, o kaya yung mga maliit, mga agricultural bagger. Pero mas maliit yung particles na ini-spray mo, nagiging mas effective pa yung disinfectant. So, pag halimbawa ginamit ngayon sa cloud disinfection tunnel, so meron tayong na-invento na cloud disinfection tunnel. Pag ginamit mo yan, tumataas pa yung bioefficacy niya. Kasi mas maliit ang particles, molecular size, mas nakakapatay siya ng maliit na microorganism tulad ng virus. So, kung hindi ka naman, yung mga bacteria, yung mga mildew, yung mga fungus, madaling makita yan kahit yung small microscope, makikita natin yan. Pero yung virus hindi. Kailangan mo ng electron microscope para makita mo yung virus. Isa yan sa pinakamaliit na microorganism. So, yan. Napaliwanag natin na bakit makita saan ginagamit tsaka paano ginagamit sa yung mga misting process. Okay? So, hindi ko lang katapusan. So, itutuloy po natin ang ating talakayan. Na-discuss po natin dito yung PAQ. Tapos in portion, yung ating tinatawag na nanoclouds. So, under nanoclouds, ipakita naman namin, ipakita ko sa inyo, yung isang client na gumagamit ng nanoclouds na ang ginagamit niyang disinfectant is PAQ. So ito po yung Checkpoint Mall. So merong isa doon na tenant, ang pangalan ni Bonding Moment Salon, na ginagamit niya itong PAQ tsaka nanoclouds. So maikli lang po ito, panoorin natin. So balik po tayo dito. I-share po natin itong ating video related sa paggamit ng nanoclouds disinfection. Yan. So ngayon naririnig niyo po ako, pero ilipat natin ngayon. So ito po yung nanoclouds and safe UV. So ano po ang purpose nito? Isang anti-root. So tulad sa mga pharmaceutical company, dinidisinfect niya yung mga dumadaan. Normally few ng personnel na papasok sa loob. So meron mga protocol, yung sinasabi natin, hygiene and sanitation protocol. So ito po yung mga personal face mask, face shield, sanitation. So yun unang protocol. Protocol yung disinfection ng area. So normally dinidisinfect
mga malls, MRT, nagdi-disinfect sila. So yung maintenance, ito po yun. So yung mga tao purpose, para hindi ba contaminate yung loob ng facility, dumadaan sa ganito. So recommended po ito ng CDC under Regulation 2A, 2B, at 2C. Protocol, yun na po yung vaccine. So may eliminate natin yung spread ng virus kung susundin natin yung apat na protocol. So medyo matagal yung paggawa ng vaccine. Normally yan, mga 4 years, pinakamabilis. Tulad ng ginawa sa vaccine. So ito, makikita natin, pero mga mabilis ang paggawa ng vaccine. So pag na-break yung link na yun, yung apat na yun, normally napukontaminate yung isang area. Isa sa mga reason bakit nagkakaroon ng lockdown sa manufacturing. Dahil po, nabe-break yung chain ng apat na protocol. Alam ko po itong kabisrano nanoclouds. Meron tayong effective na disinfectant. Yung disinfectant na yung pinaka-powerful na disinfectant in the market. So ito yung PAQ, peroxyalkyl benzene 1256. So yung powerful disinfectant na yun, kinukonvert ng machine ito into nanoclouds. Katulad ito. Ito po yung nanoclouds. So itong nanoclouds na ito, very efficient siya kasi yung size niya is molecular. Mas maliit siya compare sa virus. Kung i-compare natin yung spray, spray o kaya yung fumigation, yung molecular size nun, parang yung super liit na virus. So, mahirap na mahanap super liit na virus using cannon ball. So, compartment ng katulad nito. So, safe ito kasi yung criteria ng criteria ng IATF. Safe. Ito safe ito dahil galing sa organic. So, kahit lang safe siya. So, required pa rin na magsuot tayo ng mask. Kasi ang pinapatay nito, yun nasa skin natin. Yun nasa loob ng damit natin. Kung meron makakasurvive, ito pong ultraviolet light. Ito po yung nag-penetrate sa mga survival organisms. So, pinili natin yung ultraviolet light na heat kasi ito po yung shape. Iba po ito, yung ultraviolet light na to, doon sa ginagamit sa mga piping ng tubig. Kasi yung carcinogenic yan, yung UVB at UVA doon sa light spectrum. So makikita natin, ang spectrum nito is 286 nanometer. Ito yung shape na pwede mong hawakan, pwede mong i-expose yung katawan mo, tulad ng ginagawa sa mga hospital room, baby room. So meron kang makikita na ultraviolet light para ma-disinfect yung baby room sa mga pediatric sa hospital. Ito po, automatic na na-sense niya yung movement ng isang tao na dadaan dito. Pwede naman natin gamitin ito sensor, itong remote control para patayin yung patayin yung nanoclouds, patayin yung UV o buksan siya ulit. So, hanggang 8 meters, 0 to 8 meters. So, patayin yung light using remote control. Meron din po itong put back. So, auto-revealing ito or auto-replenishment. Yung disinfectant na nasa loob, bumababa yan yung pag na-sense niya, natuyo na itong put back. So, itong kulay green na ito, ito yung put back. So, pagkakas natin, makikita natin, meron din siyang temperature display. So, itong temperature display, meron siyang alarm, visible, at audible. So, pag tinakat natin yung cornet natin dito, lalabas yung temperature natin. In case may sinat,
halimbawa, i-simulate natin yung init, magkaroon dito ng red light, tapos may audible sound na makikita. So, pwede nang gawin ng start natin na huwag siya papasukin o i-report sa agency. So, ito po yung nano-clouds disinfection. So dito po napaliwanag natin yung ating actual usage ng nano-clouds and safe UV disinfection tunnel. Napakaganda po nitong project na to kasi dito po makikita natin na yung 4 na protocol, nabe-break yung chain na 4 na protocol dun sa yung improper maintenance ng mga pumapasok na tao na karaniwan nanggagaling sa iba't ibang lugar. Kung ito'y galing sa lockdown area o galing sa isang lugar na mataas ang COVID positive, so yung dinisinfect na area malamang mako-cross-contaminate ulit. So gusto ko sanang ipaliwanag yung sinasabing bakit nagiging mas mabisa pag pinaliit ng sonic boom technology yung spray diameter versus molecular size diameter ng nanoclouds. So dito meron akong ipapakita sa inyong mabisang illustration para maunawaan natin kung bakit mas mabisa yung maliit na spray kung ang target microorganism mo maliit tulad ng virus. So sa lahat ng microorganism, ang virus ang pinakamaliit. So, i-share ko po sa inyo itong illustration na to at hahanapin po natin dito. For a while, puntahan natin itong illustration. Ito. Siguro, share screen ito. Saglit lang po at nakikita natin. Medyo mahirap hanapin. So for a while, mag-share screen po tayo. Yan. Pasensya na po, hindi po tayo techie. So ito po yung ating screen na sinashare. So makikita po natin dito, kung halimbawa, regular sprayer, halimbawa agricultural sprayer ang ginamit. So nagpo-produce siya ng mist. So yung mist na yon, kung i-compare mo siya as analogy, parang tinitira mo yung pinong-pinong microorganism with cannonballs. So kung ang size ng virus is 23 nanometer na nandito, yan, yung kulay red na to, at tinira mo siya ng malaking diameter ng mist tulad ng trigger sprayer. So pag tama niya doon sa virus, in between mist, so halimbawa ito, may dalawang mist dito. Yan, nakikita po natin. Sa pagitan niya, may nabubuhay pang may microorganism tulad ng virus. So ito yung kinukumpare natin yung efficacy o pagpapatunay ng effectiveness ng mist versus clouds. So tingnan naman po natin itong ito pong clouds na napoproduce ng nanoclouds technology. So yung nanoclouds, ito po kung isa-simulate natin yung mga fighter plane, is yung takbo ng fighter plane greater than the speed of sound, nagpo-produce ng sonic boom na tinatawag. Ito yung clouds. So ito yung principle ng nanoclouds technology. Ito yung disinfection tunnel na tinatawag na nanoclouds. So ang diameter ng nanoclouds na napoproduce ng sonic boom machine is 18 nanometer. So mas maliit pa to sa diameter ng virus na 23 nanometer. So siguradong walang makakawala na virus. Lahat sila tatamaan. So ang virus survival rate dito
is 0. So, titignan natin na isa ito sa mga technology na pag ginamit mo using powerful disinfectant like PAQ, na i-increase mo pa yung power niya. So ito yung gusto kong paliwanag. Bakit yung mabisang-mabisang disinfectant na tinatawag natin PAQ, napapaganda pa yung bisa niya using NanoCloud's UV disinfection technology. So ito po yon yung gusto ko ipaliwanag. At sana po maunawaan natin na using this illustration, nakikita natin na totoong magkakaroon ng mas mabisang epekto laban natin sa virus. So, okay. So, ang bilis ng oras, alas 4 na ngayon ng hapon. Philippine Standard Time is 4 o'clock and 1 second. So, ito po muli ang inyong kaibigang scientist, Igan Rick Capistrano. At sana po may natutunan po tayo sa ating mga pinaliwanag na topic ngayon. So, yung PAQ, ano ba yung NanoCloud sa disinfection tunnel? At sana po ito ay makatulong sa atin laban sa COVID-19 virus. At sana po pag ginamit ito, makatulong na ma-flatten yung curve. So, kung sinasabi ng ating kaibigang Igan Rick Capistrano, maraming alam, masarap ang ulam. Nagpapaalam pong muli, mabuhay ka Pilipinas. Salamat po sa muling pagkikita next Saturday, 3 to 4 p.m. Ito po ang inyong kaibigan Rick Capistrano. Kaunting kalaman, pang-agham. Bye-bye po. Keep safe.